Good morning. Good morning, Momshies, Papshies, and friends, lovers, and countrymen. Hi, good morning, Andre. And good morning to shout out kay kanino? Kay Tony. Tony yan. Today, maaga si Tony nagising na talaga. Ilang araw na siya maaga nagigising. Oo, progress yun. And alam niyo po ba na si Tony na ang nagising ng mas nauna sa akin. And she woke me up. Sabi niya, Mami, the coffee is ready. Oh, di ba bongga? And nagluto na rin siya agad ng sinaing sa rice cooker. Ginawa niya na she did it while I was sleeping. So she woke up really early. Tony, why did you wake up early? Huh? Just to prepare? So you'll be doing it every time? Sorry, hindi ko alam. Hindi niya daw alam. So it's a progress for Tony po talaga. Kasi parang nag-umpisa na siyang maging responsible pagdating sa umaga. Yan. So, diba? Anyway, it's still 5:49 or 5:50 and mamaya pa sila aalis. Napakaaga po niya. Napakalapit lang ng school. It's less than 10 minutes away from our house. So, madali na lapit lang talaga. And today is Wednesday nga pala. Yan. Ayusin niya muna yung mga shoes dyan kasi ayan po, papasok na naman sila. Or Sir Payong? Oh, yan pa. May ulan? No. Medyo madilim pa. Parang madilim pa, anak. Huh? Do you think it's okay na to go to school now? Yes. What time is it now? 6, 9. Maybe you should go at 15. O, pwede na yan. O, marami na kayong classmates doon. O, sige. Say goodbye. Bye-bye. Bye. Ingat. Tony, walang nakalimutan? O, sure. Bye-bye. O, kausapin teacher, ha? Okay, of course. I gave you your money na yesterday. Wala ka ng pera. Bye-bye. Yan. Ingat, anak. See you later. Medyo makulimlim ang panahon. Medyo madilim po yung yung ating langit. Yan. This is my everyday view. Ganyan po. Mga puno. Ang same langit pa din. Same puno. Same avocado. Same pa yan, mangga. Indian mango at yung tinatawag nilang ano ba to mangga? Basta, yung malaking mangga. Yan. The malaking mangga. Yan po. Today po, may schedule kami ng anak ko na senior high na pupunta sa hospital or sa barangay center kasi di ba nag-apply siya ng DOST niya. So, kulang pa siya sa isang requirement yung sa medical. Yan. So, yes po, nag-apply kami ng DOST kasi naman yung grades niya. Nag-aaral naman siya sa Science High School. So, sayang din. Let's try kung baka pumasok. Sana naman, DOST, huwag naman kayong mapili sa masyadong, yung iba napipili, di ba? Meron naman silang mga kakayanan. Although, maring ang may kakayanan sila financially, pero eligible din naman kasi sila. Qualified din naman yung kanilang mga grades. So, mahirap din magsabi, no? So, but then, if kaya naman na nilang i-provide, katulad yung iba, may talagang financially stable na yung mga parents, and, mas maraming, katulad namin, katulad ko, solo parent, need namin ng support na yan. And our children also deserves naman. Kasi, una, hindi ka naman makapasok sa, even maka-apply, no? Sa application process pa lang ng DOST, kung yung grades mo o yung performance mo sa school, hindi naman din pasok. So, from that from that situation alone, na talagang qualified naman, so, sana, bigyan nyo na lang ng konting consideration yung iba na sana tingnan nyo maigi. Hindi porkit nag-work naman yung nanay mag-isa, pwede na yan. Tapos yung iba naman, kasi
siguro sila mas nagkataon na pili talaga sila. Hindi ko rin alam kung ano yung pinaka-process ng kanilang pag-choose ng DOST scholars, no? Basta nakalagay lang doon kasi is maliban sa exam, opo, ipapasa niya yung exam. Sana ipasa niya yung exam. Pero sana naman makuha yung mga talagang mga kapamilya na need noon. No? So, wala man ako. I have nothing against the UST or the government running yung kung paano yung pagkuha nila ng kanilang mga scholars. Kasi meron din naman akong kilala, hindi naman talaga ganun kagaling. Nagkataon lang na advantage yung kanyang mga maganda lang magbigay ng grades yung school. So, ewan ko kung paano. But then, nakuha siya. Nagkaroon siya ng DOST. Pero marami din po ako nakita talaga mga DOST scholars na napakagagaling. Shout out to Ma'am Loida, to all the teachers ng Saysay. Most of the teachers ng Saysay, mga DOST scholars sila. And then after that, they served the government for 2 or 3 years after they finished school. So, shout out Ma'am Loida. Love ko yun si Ma'am Loida. Teacher po yan dito. Nagpa-part-time yan sa aking tutorial. So, yan. So, and many others pa na nakilala ko nag-DOST. So, sana lang, mga friends, pray na matanggap kami sa DOST. Pumasa siya. So, thank you. And meron pa kaming ibang applyan na na scholarship for my son, so that it could support him, could help us, no? Me, para din sa kanya at sa akin na masuportahan namin yung kanyang pag-aaral. So, tsatsagain na lang niyang mag-aral talaga. So, hindi pa namin alam kung anong result ng kanyang exam sa UP, but he passed the PMMA, Philippine Merchant Marine Academy exams, and then kaya lang medyo nag-iisip pa siya dyan. Mukhang hindi kakayanin ng katawan niya. So, he did not take the PUP exam kasi malayo sa amin dito. UP kasi if ever, kung sana Diliman. Pero pag matatransfer siya ng Los Baños, ganun, hindi ko rin tatanggapin po kasi malayo sa amin. Madudoblehan kami ng gastos talaga. Tapos, meron Bulacan State. Mga state universities, dito may Bulacan State. So, nag-apply din kami. Mag-exam na lang. So, hopefully, matanggap siya and pumasa siya sa mga scholarships niya. At least, mga pamasahe. Ganyan. Alam nyo, bilang parents, we always look for ways and means na yung mga anak natin hindi mahirapan pagdating sa pag-aaral, no? So, ang sabi ko lang, just do your best. Yan po. So, today, pupunta kami for the medical para i-file na yung requirements. Nakapag-apply na kami. Yung requirements na lang, pwede namang until January 15. So, shout out sa mga gustong sa mga nag-apply for DOST. Until January 15 pa yung uploading ng inyong mga requirements. Okay?